So, okay mga bossing, welcome po sa ating panibagong channel. Ngayon naman mga bossing, video natin ito is pag-uusapan po natin sa mga reason po kung bakit po malakas sa gas si Bergman. Itong video na to mga boss is based po yan sa experience ko. Kasi nga lahat po ang sasabihin ko is na-experience ko na po yan lahat. So, ngayon mga boss, wala na tayong paligoy-ligoy pa. So, uumpisahan na natin. Nag-PM kasi sa akin na bakit daw yung Bergman niya malakas sa gas. Wala naman akong pinalitan na kahit ano sa panggilid. So ito kasi ang dahilan mga boss kung bakit po malakas sa gas si Bergman. Ang pinakauna talaga dyan, ang pinaka number 1 talaga dyan na malakas sa gas si Bergman. Yung brutal habit talaga mga bossing, ang isa sa pinaka number 1 na kung bakit matakaw po sa gas si Bergman. Okay? Lalo na't kung nasanay ka sa mga click or dati ka Mio, yung ganyan mga bossing, nasasanay ka kasi yung click kadalasan kasi birit na birit talaga. So dito sa Bergman naman is hindi siya pang racing. Ito ay built for comfortability lang ito mga bossing na Maxis scooter. So ito po ay takbong chill lang. So kung ina-adapt mo dito sa Bergman at lagi kang piga ng piga, hataw ng hataw, so malakas talaga sa gas si Bergman. Okay, sa pangalawang dahilan po, isa din yan sa traffic. Kapag traffic kasi medyo malakas din siya sa gas mga boss, pero minimal lang naman mga boss. Mas matipid lang ito kapag nilong ride mga bossing. So ito ay based po sa aking experience na kapag short ride lang, so medyo di ka makakabawi sa gas consumption niya. Makakabawi lang kapag long ride yan. So ito ay based po lang sa aking experience. Pangatlo naman, bakit po malakas sa gas si Bergman sa kanyang tire. Yan, sa kanyang tire size. Kasi kapag nagpalit kayo ng mas malaki pa ng gulong, gaya nito is Bergman EX po ang unit ko. Dati kasi mga boss, naka 120/70/12 ako. Bali ito, naka 120/70 yan dati sa likod. So ngayon, naka 110/70 na lang yan mga bossing. Kasi na-experience ko kasi siya na nung naka 120/70 ako, medyo malakas siya sa gas kasi yung gulong niya is malapad at saka mabigat pa. Plus, tire sealant pa mga bossing. Kaya medyo nahihirapan siya makaarangkada. So, ang kagandahan lang nito kapag naka 120/70 ka na gulong is maganda po ang kanyang handling mga bossing. Mas komportable sa mga curve na daanan. So yun nga lang, mabigat siya. Yun ang disadvantage niya. Kasi yung dati na naka 120/70 ako, plus sa harapan dati naka 110/70. So ngayon is naka 90/90 na lang yung mga bossing, binalik ko sa stock. Ayan. So dati mga boss na naka 110/70 tapos naka 120/70 ako dati is yung gas consumption niya is pumapalo na lang siya ng 46 to 47. Nung nag 110/70 ako dito sa likod at saka nag 90/90 sa harapan, yung gas consumption niya is pumapalo na po sa 50 to 52 po ang kanyang gas consumption. Ito niya, ipakita ko sa iyo. Ito siya mga boss. So, turn on natin. So ito na siya ngayon mga boss. Ang gas consumption niya. Mas matipid siya. Ayan, nag 50 pa yan. Ayan, dati naka 46, naka 47 lang yan nung naka 120 lang. Nung naka 120/70 at saka 110/70 sa harapan. So ngayon na nag 110/70 na ako sa likod at saka 90/90 sa harapan is eto na po yung gas consumption niya mga bossing. Ayan. Ayan. Mas matipid pa. Imagine na lang mga boss, yung panggilid ko is naka-tuning na po yan mga bossing, pero pumapalo po siya ng 50.7 gas consumption. Pag nagpapalit ka ng malaking gulong, expect talaga na lalakas sa gas si Bergman dahil po sa kanyang bigat. Next naman sa reason kung bakit po malakas sa gas si Bergman, yung kanyang tire pressure. Isa din po sa dahilan kasi kapag bulang sa hangin, mararamdaman mo kasi yan mga boss na medyo kailangan mo pambiritin no para makakuha ng lakas. So yun po ang sinyalis na kulang po sa tire pressure. Next naman kung bakit malakas sa gas is yung free wheel niya dito sa likod at saka sa harapan. Malalaman mo kasi yan mga boss kapag yung brake is medyo naiipit siya sa gulong is pagpiga mo pa lang medyo nakakaramdam kayo na medyo aggressive siya mga bossing. Mararamdaman mo yan mga bossing. Possible lang yan is medyo naiipit lang yan mga bossing. So dapat may free wheel po yan mga bossing at hindi po naiipit. Yan, dapat. Yan, lalo na po sa harapan.
Yan. So, isa din yan sa causes ko. So, dapat may free wheel po harap at likod para hindi po siya maiipit. Next naman mga bossing, sa reason kung bakit po malakas sa gas si Bergman. Hindi lang po sa throttle habit, kundi sa timbang ng bawat owner mga bossing. Ako po, ang timbang ko po ngayon is 72 kilos. Medyo matakaw nga kasi yung timbang ko 72. How about na sa mga 80 kilos at saka sa 90 kilos mga bossing. So, isa din yan sa reason na malakas sa gas si Bergman kasi nakadepende po yan sa bawat timbang ng owner. So next naman mga bossing sa OBR, lalo na kapag may OBR ka palagi mga boss. So dapat kapag may OBR ka, dapat yung PSI sa sa likod dapat naka 36. 36 po ang hangin sa likod at saka sa harapan is 33 kapag may OBR ka. Kasi pag may OBR ka tapos mabigat pa, medyo matakaw talaga yan sa gas mga boss. Nakadepende po sa bigat ng OBR at saka sa kakulangan pa sa hangin. Ayan, so isa din yan sa causes mga bossing kung bakit po malakas sa gas kasi nakadepende po yan sa timbang din ng OBR. Next naman mga boss, ang dahilan po kung bakit malakas pa sa gas si Bergman is naka-top box. Yan. Dati naka-top box ako mga bossing. Naramdaman ko lang na habang nag-top box ako is medyo mabigat kasi siya. Medyo matakaw sa gas kasi mabigat nga sa likod. Plus OBR pa mga bossing. Yan. So isa din yan sa reason mga boss kung bakit po malakas sa gas si Bergman dahil po sa top box. Okay, so isa pa niyan dito naman sa air filter mga boss. Kasi pag hindi nyo i-maintain itong air filter niya, kasi base po sa manual's owner's book ng Suzuki, ang palitan nito is every 8,000 odo. Kasi kapag puno na kasi yan ng alikabok, mahirapan po makalabas ng hangin yung throttle body niya mga boss. Mahirap po makahinga ng maayos. Kaya kailangan mo pampihitin mga boss para lang mahabol yung power niya. So kailangan nyo pampihitin ng todo para mailabas lang sa throttle body papunta dito sa air filter mga boss. Kapag bagong palit yung air filter, maliwalas po ang pagbuga palabas dito sa air filter mga bossing. Okay, so isa pa sa dahilan mga boss na kung bakit po malakas sa gas, yung sa fuel injector. Base po sa manual's book owner ng Suzuki, sa paglinis na throttle body at saka sa fuel injector is every 10 to 12,000 odo din mga bossing. Kasi pag hindi nyo kasi napalinisan niya mga boss, bumabara kasi yan. Kaya hirap po makapagbigay ng gas sa fuel injector kasi nga barado siya mga bossing. Next naman mga boss, sa dahilan po kung bakit po malakas sa gas si Bergman dito sa kanyang panggilid. Kapag nagpalit ka ng bola, center spring, clutch spring, expect talaga yan mga boss. Kasi pag once na nagpalit ka ng bola, syempre makukuha mo yung tamang hatak niya kasi nga mataas na yung RPM. So yun ang kagandahan niya, makukuha mo yung hatak niya mga bossing at arangkada. May disadvantage din yan mga boss. Expect talaga yan na malakas sa gas kapag high RPM. Kasi sa akin, nag-CVT tune din ako sa panggilid mga bossing. Nag 1,000 clutch spring ako. Dati naka 1,2 yan clutch spring, ngayon 1,000. Sa center spring 1,000. Sa bola naman 17 grams. Yun lang yung CVT tune ko mga bossing. At saka naka-tuning washer ako ng 1mm sa pulley niya mga bossing. Sa backplate ko nilagay yung 1mm na tune. Pumapalo pa rin siya ng 50.7 na gas consumption mga bossing kahit naka-tuning washer pa yan. Kasi nga kapag nagpalit ka niyan mga boss ng panggilid, expect talaga na lalakas sa gas. So isa pa sa dahilan mga boss kung bakit pa malakas sa gas si Bergman is nakadepende yan sa rota nyo. Kung more on paahon siya, medyo malakas talaga sa gas mga bossing, lalo na't mga rota nyo is more on paahon. So yun nga ang kadalasan mga bossing kung bakit po malakas sa gas. Yung mga owner naman, yung mga rider naman na yung timbang sa kanila is nasa 80, 90, ayan. So bakit po malakas sa gas? Kasi nakadepende po yan sa rider, sa timbang. May nagtanong sa akin kung ano po ang gagawin sa timbang kong 80 kasi mahina po ang kanyang hatak. Okay, so ang ginagawa ko lang sa kanya is magpalit ka lang ng 17 straight na bola at saka center spring at clutch spring. 1K lang kasi pag 1-2 medyo mahiyaw na po siya mga bossy. Kasi kapag magpalit ka naman ng 15 grams na bola or 14 o di kaya 16, 17, medyo nararamdaman mo yung arangkada talaga, malakas talaga sa arangkada. Pero nga may disadvantage siya na wala siyang dulo mga bossing. So yun nga. So itong tune na to is okay lang naman to para sa mga rider na nasa timbang na 80 at 90. Mas bagay lang yan na mag 15 or 16 straight na bola para sa mga 80 or naka 90 kg na rider, lalo na't may OBR. So next naman mga boss ay
bakit po malakas agad si Bergman is sa ignition coil. Malalaman mo kasi yan mga boss na kapag tumatakbo na ng 60 to 70 is namamatay po siya mga bossing. At saka unti-unti siyang namamatay. Yan, based sa experience ko lang, unti-unti siyang namamatay. Tapos yung gas consumption niya lumalakas. So yun po, may something po nung ignition coil. Naramdaman ko yan yung naka 14 mags ako mga bossing kasi mas open na kasi sa likod kasi yung mags niya malaki. So syempre open na siya sa likod, wala nang mudguard. So nung napasukan ng tubig, nararamdaman ko na nabasa yung ignition coil, lumalakas po yung gas consumption. At saka unti-unti siyang namamatay kapag tumatakbo na siya ng 60 to 70. So yun nga. So, okay mga bossing. So itong lahat po ay based po sa aking experience. Kasi nga subok ko na mga bossing. Yung mga sinasabi ko ngayon sa mga causes po na malakas sa gas si Bergman. Kung bakit po malakas sa gas si Bergman. Kaya ito bumabalik ako. Naka 110-70 ako mga bossing. Ayan. Kasi nga mabigat na yung 120-70. How much na mag 130-70 ka pa mga bossing. O nga may tindig naman siya kapag 120-70 or 130. Pero doon ka maiiwan sa duluhan mga bossing at saka sa arangkada. Ang causes niyan kapag mabigat yung gulong, naka 130 or naka 120 ka, is yung temperature po sa dashboard niya, mag-overheat yan mga bossing. Magiging 4 bar po ang kanyang temperature, lalo na kapag yung biyahe is malayuan, tapos naka 120 ka pa, at saka naka 110-70 ka pa sa likod, plus may top box, plus may OBR ka pa, tapos long ride pa yung ruta nyo, ang mangyayari yan mga bossing is overheat talaga yan mga bossing. Aabot yan ng 4 bar temperature. So ang gagawin nyo yan mga bossing kapag umaabot na po ng 4 bar temperature, wag nyong bibiritin mga bossing. Ang gagawin nyo lang is mag-maintain kayo ng 40 to 50 na takbo para bumabalik po ang kanyang temperature from 4 bar to 3 bar. So, yan po ay experience ko na yan mga bossing. Experience ko na yan mga bossing dati. Kaya nagpalit ako ng gulong na 110-70. At saka nag-back to stock ako ng size 90-90 by 12. So I hope na may natutunan naman kayo sa aking video mga bossing. Salamat at welcome sa inyo lahat. Ride safe palagi.